Nandito nga tayo guys sa pilot house sa puwente. So sinosonar na ng ating napakabait na fishing master at napakahusay naman. Ayan, tinuturo ni master yun yung isda guys. Nasa loob na ng lambat natin yan. Yan namumula na yan, may green na yan, may dilaw. Ayan. Pinakikita niya dyan ngayon guys yung position ng isda. Guys, ito naman yung radar natin. Weather radar kung saan makikita natin guys dito yung mga kaulapan, kung maliwanag yung kapaligiran. So itong lahat ng namumulang yan guys, yan yung nasa harapan natin sa bandang norte natin. So ito tayo, ito yan na yung proof guys, yan na yung tinga guys. So, laking tuna. So ayan, tatalo na guys yung ating diver na si Victor Belonio from Zamboanga. At tutuhugin niya na guys yung o-ring para malaman natin kung ganong karami ito. At sisilipin niya na yan. Ayan. Ayan, nandito ako sa salok ngayon. Sa loob ng salok. Ayan. Oh, malaki yan. Yan, with my fisheries observer. So kind, this man. Good morning. Jasper. Number one pilot. Number one pilot daw. Thank you. Ayan guys, hinalok na talaga. Ito yung silong natin. Nagsasalok na tayo 8:15 ng umaga, 8:15 ng umaga guys. Umare tayo ng 4. Ayan, panibagong bodega na to guys. Napuno na yung isa. Ayan yung mga tambayers no, sa taas, headed by the fishing master, the pilot, si Kapitan. At yung umuulan na ulit guys, nagtago ako dito sa may kubol na konti. Ayan, marami pa kasi sasalukin guys para makita nyo yung kabuuan ng ating nahuli ngayon sa silong natin. So magandang umaga mga kasimang isda. Napakalakas ng ulan, lakas ng hangin, para kami binabagyo dito guys. Pero kagandahan, kami ay naka-area. Ayan, hindi ako makalabas doon. Kanina pang malakas ang ulan ng madaling araw, ngayon lumiwanag na. So hindi na natin nakuhanan yung aryata kanina sa sobrang lakas ng ulan. Ngayon bumawi tayo, ngayon maliwaliwanag na. May nakikita naman tayo sa loob dyan guys. At may kumakawan-kawan na. At maliwaliwanag na ng konti. Pero kung makikita nyo sa kapaligiran namin, talagang yan oh, ang pangit at ang lakas ng ulan. So sana maganda-ganda itong nandun sa loob natin, dahil silong ito ng ating barko mismo. Pag sinabi guys silong, ibig sabihin ito ay nasa tapat ng o nasa ilalim ng ating barko, or nasa palibot lamang na kayang sakupin ng ating lambat, which is almost 1 kilometer ngayon lambat natin. At may lalim ito na 200 fathoms yan. Niulit ko lang guys, at para ito sa ating mga bagong mga followers tsaka subscribers sa ating YouTube. So tuloy-tuloy ang ulan, kita nyo guys oh. Ayan, maulan talaga dito ngayon. At malaki pa yung kaulapan sa ating kapaligiran. Kaya expect na mas mahaba yung ulan ngayon. Pero karon pa man guys, ay kami nagpapasalamat dahil dyan sa loob may mga pumipitik-pitik na isda. May tumingan ng mga yellowfin tuna. Hindi ko na nakuha ng kanina dahil medyo madilim at saka naulan. So kung makikita nyo dyan, may mga pumipitik-pitik sa loob. Meron dyan. Nasa loob lang yung isda guys. Hindi ko totally nakita sa zona kung gaano maganda. Pero rest assured na may huli tayo ngayong araw. Ngayong umaga pa lang. Anong oras na ngayon? Alas 6:10 na ng umaga. At tumalya kami kanina ng 4:50 ng madaling araw. Talagang total darkness, lalo na kung hindi natin kung nakuha na natin, pangit naman dahil maulan talaga. So just imagine kung paano na lang yan hinuhuli. Same time, yan nga. Yan o, alon-alon na yan guys. Alon-alon, marami ng tinga sa baba. Kaya mamaya pagka maganda-ganda ng panahon,
ay ayan o, lapat na ganun. Nasa loob ng isda. So mamaya makita natin kung ganong kadami ito. Stay tuned lang mga kasimang isda. Ayan. Hindi tayo nakakuha ng eksaktong aryada kanina dahil nga sa panahon. Ayan, ganun pa man. Maraming salamat sa pagkantabay at pagsuporta sa inyong kasimang isda. Yan ang ating kalagayan sa ngayon. Maraming salamat. Good morning! Original, always the best guys, mga kasimangis. At lagi kong binabanggit sa inyo, lagi po natin tangkilikin yung ating sariling atin, at the same time yung mga legit na content creator, digital creator, tsaka vlogger sir. Vlogger guys, maraming salamat at mukha tayo ng maraming magandang footage mamaya pag nakita natin yung magandang isda. Thank you, good morning. Habang kami ay nakarya ito ng mga ating kusina, yan, nagluluto na kami dito. Malapit lang kami dito sa yan, ang aming location ngayon. Ito ang aking kusinero, si Boy Butas. Kita nyo naman, ayan o. Yan na yung proof guys, yan na yung tinga guys. So, laking tuna. So, mag-vlog sila ngayon. And of course, good morning sa ating si fishing master yan. Talagang pakindad-kindad pa. Yan. Si Cap Vic Del Rosario. Vic de la Cruz. Ayan. Director yung sinasabi ko, Vic Del Rosario. Pero ito yung director namin. Siya yung in charge sa lahat dito. Sa pamamalakayan natin. Bakit ang panahon kaya hindi tayo nakakuha talaga ng shots kanina. Pero ganun pa man. Thank you Lord dahil kitang-kita na natin sa loob ng ating lambat yung mga alon-alon dyan. Bababasa talaga ako dito kaya sumingit lang ako dito, maulan Yan, hanggang likod na lang, likod-likod na lang muna. Ito yung harap. So ganyan guys, sa mga itsura ng mga simangang isda. Mga siman, basa na naman. Talagang napaka-sakripisyo guys dito dahil all weather tayo. Kahit madilim, maulan, mahangin, nandito po mga kasimang isda para tayo ay makapangisda lamang. Good morning sa inyo at mamaya makikita na natin yung kagandahan nito. Pag nahawi itong mga ulap na ito, itong mga ulan na ito guys, pag nawala na yan, liliwanag na. Pero sa tingin ko makapal-kapal pa. Kaya abutin pa to ng medyo matagal-tagal na pagbagsak ng ulan. At hoping kami na sana gumandang weather kasi maganda yung prospect kasi may nakikita pa naman dito kahapon. And baka makita pa ulit namin ay maaryan ulit namin paglipad ni Hornets. Kung sakaling hindi mo makalipad, makikita natin yan sa ating radar na may mga ibon, may isda guys. So yan muna for the meantime at napakaganda ng umaga kahit medyo maulan-ulan. Sana po keep safe everyone. God bless po sa inyong lahat at ganito po ang buhay ng mga kasimang isda. All weather kami guys. Basta may isda at pwedeng umarya kami ay nakaka-arya guys. So madaling araw pa lang umarya na. So ayan na. Kita nyo naman patunay kaya kung bakit hindi ko nakuhanan ng magandang shots kanina dahil talaga napakalakas ng ulan. Ang kapal-kapal pa ng ulap at ulan dyan sa kapaligiran natin. So nandyan ngayon si Hornet sa taas, tinitingnan ni Boy Butas. Kita nyo naman, ayan. Routine natin yan guys, routine everyday na kailangan may inspection yan. So, ito lang muna. Later on, we'll give you more updates on this set na silong natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Simanging isda. Ayan guys, may panibagong tiga. Ayan guys. Itong pinarihan natin ang tuna at saka ng pilas. Maga pa lang yung tingnan na kayo. Magang grasya. Sana update guys, kung nakikita nyo yan nasa loob ng lambat natin, yung alon-alon na yan, yan na yung isda guys. Nag-aalon-alon sila dahil medyo mababaw ang tayo nila o ang posisyon nila sa loob ng ating lambat at
Dahil kung yan ay ilang piraso lang o konti lang, hindi yan mag-aalon-alon guys, dahil sa padyak nila, sa hininga nila, sa galaw nila ay nagkakaroon ng ganyang indication sa loob pagka may isda talaga. So kumpara naman dito sa harap natin, oh, iba yung hitsura ng dagat. So yun, medyo lumubog ngayon yung isda, kaya nandun sila sa side na yan. Medyo may konting alon-alon pa rin. So once na yan ay medyo mababaw ang isda, yung galaw nila siya yung nagkokos ng pagkaroon ng alon-alon. Kaya naman dito sa side nito, kita nyo walang isda dito sa side na to, kaya wala siyang alon-alon na katulad ng nandoon sa loob ng ating lambat. So yun po, para maunawaan ng ating mga nanonood na ganun ang indications na kahit hindi mo actual makita yung hitsura ng isda, nakikita mo dyan sa indications na may alon-alon dyan sa loob ng lambat. Ayan muna po mga kasimahang isda. Nandito nga tayo guys sa pilot house, sa puwente. So sinosonar na ng ating napakabait na fishing master at napakahusay naman. Ayan, ito yung sonar guys. So ayan, tinuturo ni master, yun yung isda guys. Nasa loob na ng lambat natin yan. Yan, namumula na yan, may green na yan, may dilaw. Ayan, pinakikita niya dyan ngayon guys yung position ng isda. Ayan, kita nyo naman. So positive guys, kita nyo naman yung alon-alon kanina. Ayun yung, ayan, ito. Ayan. So ganyan ang itsura ng sonar pagka may isda siya, nasa loob, may indikasyon. Ayan. So nakikita nyo ganyan, saan man pumwesto si Master, naka-monitor yan. May radyong ginagamit at the same time, yung galawan sa power block, tapos yung pagmamaniobrada ng ating mga baboy-baboy, ng ating fastcraft, tsaka ang ating skip lawagan, ay siyang may control niyan. So siya ang dumidiskarte lahat para makuha ng maayos ang isda. At sabi ko nga, siya yung overall in charge dito sa ating pangingisda dito. Siya yung pinaka-boss natin dito guys. Ayan. Good morning. So, si Master ay isang tubong Palawenyo Kakap, di ba? Masbate. Masbate. So, taga Masbate de la Cruz. Sa asawa ko, pinakamamahal ko. Ayan guys. Ayan. So, nag-shoutout siya. So, ganito, pakikita ko rin guys sa inyo ulit ang ating puwente na ganitong kalaki siya. Ganitong kaganda. Ayan, kita nyo nga sa labas, medyo ano guys medyo madilim pa talaga. Ayan, hindi dumaan na naman yung malakas na ulap o malaking ulap dito dumadaan sa amin. So so timely na natagpuan ko dito si Master na nag-check ng kanyang sonar to check kung gaano kadami yung nasa loob ng isda. Kasi pag sa silong guys, usually pagka ganyan, pag na minsan medyo kalat-kalat yung isda, pero nasasakop naman yan through sonar nga. Nakikita yan ng ating fishing master. Dinidiskartehan niya kung paano mahuli yung mga isda na nasa tapat ng ilaw ng lawagan or nasa palibot noon. So, ayan. So, ito muna for the meantime. Later on, again, another update for this. Ayan, alas 6:40 na ng ng umaga. Pero maulan, may grasya. Thank you Lord for the blessing. Si mga isda lamang po. Guys, ito naman yung radar natin. Weather radar. Kung saan makikita natin guys dito yung mga kaulapan. Kung maliwanag yung kapaligiran. So itong lahat ng namumulang yan guys, yan yung nasa harapan natin, sa bandang norte natin. So ito tayo. Ito, yan. Yan yung barko natin. Yan ang position natin. So hanggang dito sa taas, yan, ang tindi pa. 24 yung kanyang range. So, yan yung nagdadala sa atin ng masamang panahon, malakas na hangin, may ulan, madilim-dilim. So, pagka ganyan guys, makikita nyo sa radar, mahirap kang lilipad dito, hindi ka makakalipad dito kasi wala kang ibang pupuntahan na maliwanag na safe at hindi mahangin. So, sa ngayon sa pangingisda guys, isang napakalaking instrumento itong radar natin na nalalaman natin kung saan maulap, o may ulan, may hangin. So ngayon, etong kalagayan, alas 6:45 na ng umaga ngayon. So
Pagka ganyan, kailangan bumagsak lahat ng ulan yan or mahawi yan or madiretso kung saang distansya na malayo sa amin. Mapadpad sana yan. Parang sa ganon kami ay makakita na mas magandang visual, walang ulan, maliwanag, pwedeng lumipad. So ayan guys, ang ating weather update sa ngayong umaga. So makapal-kapal pa rin. Pag pulang-pula, makapal yan, puro ulan yan guys. Ayan. Ito nga tayo, napapagitnaan tayo ng mga kaulapan. Ayan guys, ulap lahat dyan na may kasamang ulan, may hangin. So ayan po, para maunawaan din ninyo kung bakit alam namin kung saan kami pupunta, kung saan walang ulan, walang ulap at magandang panahon. Sa radar po naka 24 range natin, 24 nautical miles yan. So kung ilalagay natin sa mas malaking range yan ay ayan, nasa 32 nautical miles na tayo. Kita nyo rin ang extension ng kaulapan, no? Ayan, hanggang dito. Meron pa rin dito sa side na to. So, talagang mahirap ang pangit ang panahon. Kaya naman, yan ay kahit pa paano, nadidetect natin. Kaya tayo ay nakakapamili ng area kung saan tayo tatakbo. Ayan muna. For the meantime again, si Mangis na po. Para na tayong weather forecaster ngayon. Ayan, tatalo na guys yung ating diver na si Victor Pilonio from Zamboanga. At tutuhugin niya na guys yung o-ring para malaman natin kung ganong karami ito. At sisilipin niya na yan. Ayan. Pag tinutuhog guys ang o-ring dyan, ibig sabihin yung ating back portion kung saan doon mapupunta lahat ng ating isda ay kung maraming tinuhog yan, ibig sabihin malaki ang laman ng back portion at doon natin ma-determine kung ilan tonelada yan. Pero sabi ko nga, hindi naman lahat accurate, minsan sumusobra, minsan naman kulang. So ang kagandahan is mayroong tinutuhog at mayroong sasalukin. Ayan guys. So medyo may alon-alon pa din doon sa side na yun, sa gitna, sa may pataw. At ang ating kapaligiran ay yan pa rin guys, oh, talagang ambon-ambon pa rin. May ulan-ulan. So malaki pa nga, pinakita ko kanina sa inyong sa radar na malaki pa talaga yung ulan na nasa palibot natin. Nakailan na ba itong tinuhog? 1, 2, 3, 4, pang-5 ng tuhog niya. So pagka mga naka-6, 7 yan, sure ball na tayo sa 30 tons. Naka-5 na siya ngayon. Ayan. Pang-6 na. So sana more or less 30 tons na yan. Kasi binibigyan naman ng instruction yan ni Fishing Master kung ano nakita ni Fishing Master dun sa sonar. So yun ang estimate niya. So minsan pagka napakadami din ng dilis guys, hindi rin nasusunod yung nakikita sa sonar. 6. 1, 2, 6. So sana hindi na bumaba sa 30 tons guys. Yan muna ulit ang update natin. May mga pumipisik-pisik sa loob. Makaipot na nga guys yung ating lambat. Ayan, may mga nag-aalon-alon na dito. Yan na yung isda guys. Habang kumikupot guys, umiibabaw sila kasi nasisikipan na sila. At nandun pa rin yung ating diver, sinisilip yan. Diyan, nakapal yung alon-alon dyan. So malapit-lapit na to, ilang minutes na lang makikita nyo na yung mga isda dito guys. So stay tuned lamang at hanggang dulo panoorin nyo. Please like, subscribe, share it, and comment mga kasimangista. Yan, nag-aalon na lang yan, PPT ka nang yan. Pagka ganyan, pagka makapal talaga ang isda, kita nyo talaga yan na puting-puti dito sa loob. Pero sa ngayon, alon-alon pa lang at medyo may pumipitik-pitik na at nangingibabaw ng isda dyan. Dahil habang kumikipot dyan, kumukonti ng space na kanilang paglalaruan or pag-iikutan, kaya naman mostly nangingibabaw na sila.
So pagka yan naman ay nailaliman, mabilis mamatay yung isda, lalo na yung gulyasan guys. At ang ating tuna, yellowfin, may malasuki guys, ayan. May malasuki, kaya pala hindi pumasok ang ating diver sa loob dahil delikado. Ayan na. Nangingibabaw na isda pagka ganyan guys. Dahil kipot na nga, kumikipot na yan. Yan, nababanag ko na yung isda, mga gulyasan yung iba. Ayan, malapit-lapit na to. Yan, may nagtitingahan ng mga yellowfin guys. Pagka ganito, hindi na maiwasan yan. Kailangan dire-diretso na yung pagbira niyan, kahit magtingahan, dahil mas lalong madami masisirang isda kapag yan ay hindi naagapan. Kaya kailangan dire-diretso pagbibira dyan para ang ating isda ay makuha ng madami at buo. Kasi pagka nagtingahan yan, mababawasan pa yung huli natin. At the same time, pag tuminga, pag dumaan sa power block, masisira na isda, madudurog. So sa ganitong pagkakataon, dapat tuloy-tuloy na yun ang ating malasuge. Yan. Sana maganda-ganda. Lalo, ang ganda. Kaya pagka ganito pagkakataon guys, medyo maingay na kasi para ma-alert yung mga tao natin na safe sila. Watch out for their heads and their body, na wag mabagsakan ng mga isda guys, dahil talaga namang nakakabalda ito sa lalaki ng tuna. Pwede makabalda ito sa tao, kaya talagang sigaw na sigaw dyan ang ating shipmate para sila ay aware sa nangyayari, dahil sa maingay din nga talaga doon sa kubyerta. Doon sa ingay na yon, kailangan marinig ang ating boses ng ating shipmate o ang ating fishing master pag sila ay nag-a-announce. Kita nyo doon, ayan, madami nang tumitinga. So sana talaga mas maganda ang kuha natin ngayon, dahil mga nakarang araw ay kukonti-konti ngayon. Pero ngayon ang ating capacity ngayon nasa 360 tons na tayo. Ilang araw tayo, 12 days namin, nasa 360 tons na kami. So plus this one, sana mas maganda-ganda para mas papuno tayo, makapag-upload tayo ng mga ating mga video sa Facebook at saka sa YouTube. Yan. Tuloy-tuloy na yan guys, kasi yung pag ipinara, mas maraming titinga sa loob ng lambat natin, mas maraming masasayang, kaya tuloy-tuloy na yung power block niyan. Ayan, kita nyo, ang dami. Tingahan. Ayan. Sunod nito guys, magkakalaskas na sila para maangat na isda. Dami nagtingahan guys, pero malalaki na yan guys, tama-tama lang sa nuhuli nating sizes. Kaya naman, thank you Lord, dahil napakalaki blessings na naman ito sa atin. Ayan. Medyo tisado, medyo banat yung lambat natin, medyo mabigat-bigat yun sa ilalim niyan. Karamihan kasi pagka nababanat na ganyan, marami ng patay na isda sa ilalim, kaya bumibigat na yung lambat, nauunat siya. So ayan, kita nyo may mga tumitinga at tisado yung lambat, kaya expecting tayo nasa 30 tons mahigit ito mga kasimangis na.
Yan guys, strobo na sila. Gagamitin na ng malaking rope, yung white rope na yan guys, na nakalatag. Para mas mabilis-bilis ang bira. Dahil medyo mabigat-bigat na yun naman ng ating fish bag. Maniwala ka dyan. Lagi na lang si Kapus yan eh. Ayan guys. Niloloko namin yung diver. Sabi niya mga 60 tons daw. Sabi namin, maniwala ka dyan kasi minsan talaga ang bitin. So malaman na lang mamaya guys kung ilan yung makukuha dito. Pero once na nag-strobo na yan guys, ibig sabihin mabigat-bigat na yung laman ng fish bag natin o yung bag portion natin. Kaya para mas mabilis makuha na fresh at buo yung isda natin, mas matibay na rope ang ginagamit. Yung rope na yan, white rope na yan, Samsung rope ang tawag guys. Kaya iba ng motor ang bumibira dyan, hydraulic motor na. Ito nyo, napaka high tech na mga pambira natin dito. May electrical, may hydraulic. Ayan. Preparing na tayo for salok guys. Ito na. Ayan. Marami pang buhay. So, kinakasanan nila yung salok guys. Ito. At magandang umaga. Ito na ang iniintay natin ng isda na makita nyo ang ating sinasalok guys. So, ganun pa rin yung kapaligiran guys. Medyo pangit pa rin. Pero hindi na katulad kanina na wala nang masyadong ulan. Ayan, nandiyan na ang ating mga magsasalok. Si Master, ating winchman, at saka si Boy Marino. Ayan, nandito si Boy Marino, special guest. Sasalukin na kayo guys, sasalukin na ang isda natin. Ayan, kinakasa na yung salok natin. Kita nyo, nasa loob yung tao. Malaking salok yan guys. Ayan, nandito ako sa salok ngayon, sa loob ng salok. Ayan. Oh, malaki yan. Yan, with my fisheries observer. So kind, this man. Good morning. Jasper. Number 1 pilot. Number 1 pilot daw. Thank you. Aking kumpare, ang aking chipmate, siya ang in charge dito sa isda. Hoy! Paniwanag! Ayan guys, hinalok na talaga. Ito yung silong natin. Nagsasalok na tayo 8:15 ng umaga. 8:15 ng umaga guys. Umare tayo ng 4:50 ng madaling araw kanina. So ngayon alas 8 na mahigit tayo ay nagsasalok na. Yan. Same procedure pa rin guys. Sinusukatan niya para makuha ang timbang at para makuha yung classification kung anong majority ng isda, kung saang bodega inilalagay. At kami nag-ingisda guys, yan ay naka-record guys. At tayo talagang tumatalima sa mga patakaran dito sa bansa kung saan tama yun nandoon guys.
Yan ang ating pangalawang salok, guys. Buhay na buhay pa. Pare, safety. Be concerned you. Naglilipat sila ng alulot, guys, kaya i-stop muna ito. Napuno na isang bodega. Kaya ito ngayon, guys. Daming yellow pin. Bulyasan. Ayan. Yan, nililipat ng alulot. Iniikot na yan. Ariana, Ariana! Ibang bodega na to, guys. Ayan. Panibagong bodega na to, guys. Napuno na yung isa. Amigo, subuhan sa app nito. Okay, promo. Tuloy-tuloy lang tayo sa salok, guys. Marami-rami pa ito. Estimate kasi nasa 60 tons. Sana humigit pa. Ayan, guys. Bawi-bawi lang din, guys, pagka may pagkakataon kasi hindi lahat ng oras o ay may huli kami. Tulad kahapon, umarya kami, wala kami nahuli. So ngayon, sumilong yung isda. At lumapit na mismo sa aming barko. Kaya naman, thankful tayo pagka ganito sumisilong ang isda. Puno, guys. Punong-puno. Ayan. Oh, napatakan na ng tubig yung aking camera. Naambon-ambon na. Aawak-awak. Wala kita! James talaga. Wala! Tagal na! Ayan. Na ano yung ating ano? Yun, pinupukpok yung ating dila-dila dahil na-compete ba? Ayan. Hindi makapasok yung isda doon sa loob kaya pala nagka-problema. Sige! Wala na po po! Sige!
Ayan, medyo naantala ang ating pagsasalok dahil yung dila-dila nung ating may alulo dito, medyo na-compete guys. Kaya stay ano lang tayo at marami-rami pa sasalukin. Umuulan na ulit guys. Nagtago ako dito sa may kubol na konti. Ayan. Marami pa kasi sasalukin guys para makita nyo yung kabuuan ng ating nahuli ngayon sa silong natin. So kahit maulan-ulan, sige lang. Basta may grasya. Ayan. Palig. Ayan, puno na naman. Puno yan. Habang nagsasalok naman kami guys, hinahayuma ng ating maestro at saka nitong ating mga local crew. Awa ng Panginoon, bracket na. Ayan. Na rin. Awa, thank you Lord. Ayan guys, naka-bracket na daw kami. Wasiring! Come! Ayan, si Wasiring. This one is Pita. Oh. Ayan ang mga body ni maestro. Good morning everyone daw sa inyo. Happy Sunday daw. Happy Sunday guys. So tuloy-tuloy lang. Medyo mahaba-haba ang ating vlog ngayon guys dahil medyo marami tayong sinasalok. So ganun pa rin ang kapanahunan, hindi pa rin talaga kagandahan. Ayan pa rin, no? May maulan-ulan pa rin dito sa palibot natin kaya kailangan matapos ito na mas maaga at nang sa ganon baka sakaling gaganda panahon makakarya pa ulit tayo ng ilang sets pa. Kaya pa magdalawang sets dito pagka may isda lamang. Nakaka-maximum kami ng 3 sets guys pagka maraming isda. Pero pagka wala talagang arya. Pagka meron, paspasan naman ang arya. So hanggat hindi na pupuno yung ating bodega ng ating barko, ay tuloy-tuloy natin pamamalakaya. At yan nga po yung nasa regulation dito. Hanggat may capacity pa o kaya pa ng capacity mo, pwede ka pang umarya dyan guys. Whether kawan or silong guys. Ayan. Ayan guys. Marami-rami pa rin. Talaga naman. Pangatlong bodega to guys. Pag mapuno yung 3 bodega guys, makaka-90 to nila tayo mahigit. Pero pagka hindi, actually baka mga nasa 60 tons na tayo ngayon. I'm not so sure guys, pero yun yung sa capacity talaga ng ating bodega. Nasa 35, 33 tons ang isang bodega. So nakadalawa na kami, pangatlo na to. So more or less nasa 60 tons na tayo guys. Ayan, siksik pa. Marami pa rin sa salok. Nakatatlong bodega na kami guys kanina. Hindi natin nakuha dito sa shots natin at yun na inilagay ko sa aking reels guys. So gumagawa tayo ng mga video din natin sa reels, sa shorts. Kaya naman yung ibang shots dito ay naka vertical or naka portrait na shots. Kaya eto naka 3 bodega na kami. More or less nasa ano na yan, nasa 90 tons na guys. Kaya naman thank you Lord. At lagi po natin tangkilikin ang ating sariling atin. Original is always the best. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay, sa inyong kasimahang isda. Kahit na late tayo makapag-upload ng ating mga videos ay talaga namang inyong
inaantabayanan at talagang pinapanood. Kaya maraming salamat po dahil lalo tayo na-inspire para makapag-content na ganito. At ito nga po ang purpose natin, makapag-inspire tayo ng ating mga kasimaang isda, ng ating mga mahihilig manood sa fishing, guys. Ayan. Please like, share, comment, and subscribe naman po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, guys. Shoutout sa ating 822,000 followers na sa Facebook at sa ating YouTube channel nasa 72,000 subscriber na po tayo, guys. So ayan, malalaman natin guys ang total nito mamaya later on. Once natatapos ito, papakita natin sa bandang dulo guys ang ating total catch ng ating mixed fish na inaryahan sa ating silong. Ayan. Buti ka na magdalang gilid. Ayan yung mga tambayers no, sa taas. Headed by the fishing master, the pilot, si Kapitan, at yung winchman natin guys, yung apat na nakastambay dun sa ating control. So ngayon, eto na, sarap natin yung isda. Medyo nagkabirya lang doon sa ating alulod dahil nakumpit at hindi tuloy-tuloy yung isda doon sa ating alulod. So ayan, fresh na fresh. Ayan. Malapit na matapos guys, konti na yung sasalukin. So sana talaga naman, hindi ko masabi ang aking gusto sabihin dahil excited tayo at napakaswerte natin dahil pagka minsan ayaw magpahuli ng isda, sumisilong naman. Doon tayo bumabawi guys sa mga silong-silong guys eh. Ayan, kita nyo naman ha. Thank you guys for watching talaga naman. Tapusin na natin guys para simut sarap talaga, para makita nyo talaga yung ating kabuuan ng ating nahuli. Ayan, may nasalok pa naman. So may pakul pa. Ayan, pang ulam. Hanggang sa huling salok guys, nakuha natin. So ito na yun guys. Thank you for watching mga kasimahang isda. Lagay ko na lang dito mamaya kung ilang tonelada itong ating nahuli ngayon. Pero sana nga maabot dun sa ating expectation. Sana. Thank you Lord. Original is always the best. Simahang isda.